Paghahanda sa Quezon City Jail sa posibleng paglilipat ng kustodiya kina Pastor Apollo Quiboloy at iba pang kasama nito ating pag-uusapan kasama si Jail Chief Inspector J. Rex Bustinera, ang tagapagsalita ng Bureau of Jail Management and Penology o BJMP. Inspector J. Rex, magandang tanghali po. Magandang tanghali po, Ms. Nina and Asik Joey at sa mga sumusubaybay sa inyong programa. So, kumusta po ang inyong paghahanda sa mga pasilidad ng Quezon City Jail sakaling mailipat na dito ang mga akusadong sina Pastor Apollo Quiboloy at ang mga kasama po nila? Sa part po ng BJMP, naghanda lang po kami by inspecting the facilities. So, chinek po natin yung facilities natin sa New Quezon City Jail sa Payatas kung may sapat ba itong selda o may espasyo na maaaring paglagyan ng ating mga dagdag na PDL. At sa ating pag-inspect naman po, nakita natin na meron pa itong bakante at siniguro din po namin na ang disenyo nito ay kapareho lang din ng pang-ordinaryong PDL. At ito po kasi ay bagong gawang facility at pare-pareho lang naman po talaga ang laki at ang sukat ng mga selda natin. At kasama nga po itong seldang bakante na ito, ay kasama niya rin po ang ibang PDL natin na mga nakakulong sa Quezon City. Opo sir, nabanggit nyo na parehas lang naman yung sukat ng mga selda at may makakasama siya. Sino po yung posibleng makasama niya? Ito ba yung mga co-accused or pwede ring magpasok ng ibang inmates? Ang disenyo po kasi niyan ay pang-sampuan po ang isang selda. Ito ay nasa humigit kumulang 40 square meters na merong kasyang 10 PDL base sa ating standard. So ang posible niya pong makasama ay 8 PDL kasama po ang kanyang co-accused kung 10 po ang ating maximum capacity. Bagamat meron po tayong custodial risk assessment, tinitingnan din po natin ang kanyang safety and security while incarcerated sa BJMP. So depende pa po yan sa assessment at kung matutuloy po ang kanyang paglipat. At ang BJMP nakahanda lang naman po dito. Okay, pero kumusta po ang congestion rate ng Quezon City Jail sa ngayon? Ilang PDLs po ba ang kapasidad nito? Ngayon po, meron po tayong 4,200 na mga nakakulong sa kasalukuyan sa Quezon City Jail. Ang kapasidad po nito ay 4,400. Below capacity pa po ito, ibig sabihin zero congestion rate. Isa po kasi ito sa mga bago natin at modernong facility na kaka-operate pa lang po ngayong April ngayong taon. Kung sakali naman sir na humiling yung kampo ni Pastor na ilipat siya ng ibang selda dahil nga kino-consider na high profile siya, ano po ba yung magiging tugon ng BJMP dito? At allowed po ba na mag-isa lang siya sa isang selda? Pero nabanggit nyo nga na 10 to a cell ang sistema doon sa jail. Sa parte naman po ng BJMP kasi sir, una kailangan po may valid reason o talaga may security risk. At iyan ay depende sa assessment ng ating mga expert, lalong-lalo yung warden at mga personnel doon. Pangalawa po, kapag bawal po kasi sa palisiyan natin ang isolation sir o mag-isa ka lang o single occupancy. Kasi pinipilit po natin na according to standard para ang mangyayari po kasi niyan, magsisiksika naman po yung ibang selda. So ibabalanse po siguro natin yung security and safety ng kahit sino man pong akusado at ititingnan po natin na hindi rin maapektuhan yung congestion natin na magsiksikan. At definitely bawal po ang isolation sa ating policy o mag-isa lang. Okay, so ano naman po ang reaksyon ninyo sa mga nagsasabing baka mabigyan ng VIP o special treatment si Quiboloy pag nailipat ito sa inyong kustodiya? Sa parte po ng BJMP, unang po may policy po kami against VIP treatment. At bawal na bawal po talaga, kinakasuhan po namin ang warden at ang mga personnel na gagawa nitong VIP treatment. Pangalawa, for this case po, bago pa man po kami mag-inspect ng facility, ipinaalaala po ng aming Chief BJMP, si Jail Director Roel Rivera, and of course, the Secretary of the DILG, Attorney Benhur Abalos, ang against special treatment at dapat daw po lahat ng PDL, of course, especially in Quezon City Jail ay itratong ordinary.
So, and sa parte naman po ng BJMP, alam naman po natin ang mga city, district at municipal jails natin. It is what it is. Kung may mga bago po kaming pasilidad, may mga luma rin po at may mga siksikan. Kung saan po nabigyan ng utos ng korte na dalhin ang isang nakakulong o kahit sino mang tao, wala po kaming magagawa kundi yun na po talaga ikulong siya doon at kung ano ang meron doon sa seldang yun o kulungang yun. Sa tinitiyak po namin sa part ng BJMP, walang VIP treatment at kahit sino man po yan ay pantay-pantay at itinatrato nating ordinaryong PDL. Sir, looking at the bigger picture naman po, isinusulong po ng BJMP ang karagdagang pondo para sa susunod na taon para sa food and medical allowance po ng mga PDL. Meron na po ba tayong update dito? Sa parte po ng BJMP, ito po ay naisulong po namin itong nakaraang budget hearing sa Congress. And at the same time, ganun din po with the upcoming sa Senate naman po. And ang stand naman po ng BJMP, every year po kami nagre-request, especially after the pandemic, kasi ang current budget natin is 70 pesos for 3 meals sa isang tao. And sa medicine naman po na hopefully madagdagan for the benefit naman po yan ng mga PDL natin. And ang advocacy lang naman po namin ay makahabol sa market prices at the same time ma-meet natin ang nutritional value na kailangan ng lahat ng PDL natin. Okay, Ayun po. bilang panghuli na lang po, baka meron po kayong mensahe o gustong sabihin sa ating mga kababayan mula po dyan? Sa parte po ng BJMP, makakaasa po ang ating taong bayan na pantay-pantay ang pagtrato namin sa lahat ng mga PDL. At pagsisikapan po namin ang aming mandato na pangalagaan din ang lahat ng nakakulong, at the same time provide developmental opportunities for them para sila ay magbagong buhay. So yun lamang po sa part ng BJMP. Magandang tanghali po sa ating lahat. Maraming salamat po sa inyong oras, Jail Chief Inspector J. Rex Bustinera, ang tagapagsalita ng BJMP.